Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang video. Maaga pong kumukuha ang aking may bahay ng kangkong para pakain sa mga alagang baboy. Minsan ay bilang pang-ulam na rin namin. Mayaman po sa sustansya ang kangkong at libre pa. Ito po ang dating palayan namin, huminto na kami sa pagpapalay at nagtanim ng mga nyog, dito naman sa mababaw na portion kung saan ay matubig ay nagtanim po kami ng kangkong. Para sa buong araw na po ito ng aming mga alagang baboy at ibang mga hayop, samahan ninyo kami sa aming pagpapakain sa mga alagang inahin para makakuha ng konting ideas patungkol sa mga alternatibong pagkain at paraan sa pagpapakain, na kung saan ay malaking tulong para makatipid po tayo sa sobrang mahal na commercial feeds. Maingay na sila dahil gusto nang kumain, masdan lang po ninyo kung paano namin sila pinapakain. Samahan niyo po kami habang nagpapakain. Enjoy lang po sa panunood at sana may makuhang mga simpleng tips o ideas kung paano makakatipid sa pagkain nila. Kabibigay lang ng tig-isang bundle na kangkong para sa kanilang lahat, minsan ay madre de agua din para may another alternative silang makain. Dagdagan ng mixed feeds na darak ng palay at commercial feeds, 50-50 ang ratio. Sa ngayon, since mga buntis sila ay breeders feeds ang halo. Ang dami po ng mixed feeds ay naaayon sa period ng pagbubuntis. Halimbawa kung nasa less than 1 month ay kalahating kilo lamang ang binibigay kada rasyon 3 times a day, o kung lampas 1 month na ay 1 kilo. Naglagay na rin ng 1 teaspoon sisal powder isang beses sa isang araw at tubig mga 3 tabo. Basically ito na po ang composition ng rasyon nila araw-araw. Kung may panahon po kayo ay may mga previous episodes po ako patungkol kung paano makakatipid sa pagkain ng ating mga alagang inahin at barako at sa mga alternative feeds. Ilalagay ko lang po ang mga video links sa description. Maraming salamat po. Sa lahat ng antas ng mga inahin ay nagpapakain na po kami ng mga alternative feeds tulad sa inyong nakikita ngayon. Kung umabot na sa panahon na mag-lactating na ang inahin ay papalitan lamang into lactating feeds, may halong darak ng palay at sisal powder pa rin. Kung grower feeds naman sila ay ganoon din. Sana panoorin ang mga nakaraang episodes dahil malalaman po ninyo ang simpleng computation kung magkano ang matitipid natin kung ganito ang style ng pagpapakain. Itong isa medyo maarte, inuuna ang mixed feeds na may sabaw pero mamaya ay ubos yan lahat pati ang kangkong. Sa ngayon medyo lumaki o mabigat na ang barako, kaya kangkong, darak ng palay at sisal powder lamang, wala munang commercial feeds, pero mga ilang araw kung mapapansin namin na kailangan ng lagyan ay lalagyan din ng commercial feeds. Ginagawa namin ito sa kanya dahil ayaw namin na mas lumaki o tataba pa siya dahil mahirap kung sobrang malaki dahil nabibigatan ang mga inahin kung sasampas siya o siya mismo ang mahihirapan.
Itong isa dahil nasa almost 3 months na ay nasa 1.5 kilo na mixed feeds at kangkong 3 times a day at ganoon din may sisikal pa rin. No choice na siya at kakainin na ang mga dahon. May kanya-kanya silang mga ugali kaya alam na namin. Hindi na po namin tinatadad sa maliliit ang kangkong, binibigay lang namin ng buo malakas naman ang kanilang mga bunganga. Aksaya sa oras pa yung hihiwain pa natin, masakit din yun sa ating kamay at minsan masusugatan pa tayo. Hindi na rin po kailangan ng mga chopper machine kung makakaya naman nilang nguyain o kagatin dagdag lang yun sa gastusin at kuryente. Ganito po ang style namin sa pagpapakain, makikita naman po ninyo na malulusog ang mga inahin. May mga previous videos din tayo na malulusog din ang mga biik na inaanak ng mga inahin namin dito. Linawin ko lang po, ang ganitong style na pagpapakain ay hindi ko po nire-rekomenda kung may gagawing patabaing baboy o fatteners. Dahil meron tayong market weight and date na hinahabol para sila ay may benta. Paubos na dito sa isa. Kinakain na rin niya ang kangkong dahil wala na ang sabaw. In less than 30 days ay ito ang unang manganak sa kanila. Simula ng 107 days na pagbubuntis ay papalitan na into lactating feeds ang halo sa darak. Shower time na sila. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard racer. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng mga tips kung paano makatipid sa sobrang mahal ng feed. Sana kahit papaano ay makatulong ang video na ito lalo na sa mga backyard raisers na umaaray na sa sobrang mahal na feeds at sa lahat na nagbabalak na magsimulan na mag-alaga ng mga inahin. Ito po may mga alternatibong pamamaraan naman para mas makatipid po tayo. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.